to the program Power to Unite with Elvira. Andito po ang grupo natin sa 5th Southeast Asia Video Festival kung saan ginaganap dito sa Bangkok, Thailand. At napakapalad po natin dahil na-meet natin ang isang napaka-importante sa larangan ng movie, television sa ating bansa. Ito ay walang iba, si Direk Cesar Cosme. Siya po ang creative director ng GMA Comedy Group. I'm sure lahat kayo kilalang-kilala siya. Pero mas gusto pa ninyo malaman sino siya, bakit natin kailangang interviewin siya. Subaybayan ninyo sa pagbabalik po ng Power to Unite with Elvira. Direk Cosme. I hope you don't mind calling you Direk Cosme dahil mas kilala kayo eh. But I know but your name is Cesar. Julius Cesar. Okay, No? But you. anyway, Direk, nagpapasalamat ang grupo ng Anak TV ng 5th Southeast Asia Video Festival for allowing us to have the opportunity to interview you. Hindi ko, alam mo, personally, never na-imagine ko I will see you again, meet with you, and then that we are sitting together para ma-interview. Dahil alam ko, you are one of the most sought-after director. So, ang tanong ko ngayon sa iyo, bakit naging director ka? Who inspired you na maging director? So, of all the profession, pwede ka doktor, pwede kang lawyer, kasi karamihan sa pamilya, ang pangarap nila pag may anak, sana magtapos ka ng doktor, medisina, maging engineer ka, o kaya, di ba, maging teacher ka. Pero you choose a different path. Who inspire you? Sino sa tingin mo ang nagbigay sa'yo ng inspiration to be who you are today and what you are today? Alam mo, thank you, Elvira. Na-invite mo ako dito. Elvira na lang tawag ko. Oh, yes. Napakaganda ang ganda ng pinagmulan eh. Actually, ang pinaka-dream ko talaga, artista. Oh, okay. Artista. Siguro dugo ng tatay ko. Frustrated na artista yung tatay ko eh. Okay. Nag-audition No sa radyo nung araw. Ang tumalo daw sa kanya, si Eddie Rodriguez. May radio program. Okay. Ang kwento niya sa akin, nagbake lang ako yung alas 6. Nasabi ko, alas 6. Natalo ko, anya. Anyway, tapos na-discover ko, nung grade 1 ako, may isang magaling na teacher, experimental yung approach. Yes. Bring your favorite toy tomorrow. Sabi niya. Tapos nagkaroon kami ng shadow play. Okay. Behind the white cloth, tapos the whole class will try to identify ano ka. Like, are you a cowboy? Are you a policeman? So, in-enjoy ko yun. Biro mo, performance na pala yun, in a way. Tapos, I have always been looking forward to doing that again. Ma'am, grade 1 ako ha. Ma'am, ulitin ba natin yun? Sabi niya, oo lang siya, oo, pero it never happened. Never happened. Tapos, as early as grade 2, nananalo ako sa mga declamation. Very supportive si Daddy. Dinala ko sa show ni Karina Afable. Okay. Channel 5, Pasong Tamo. Tumula. Isang tula na napanalunan ko nung grade 2. Hindi ko makalimutan ng title, parang Casabianca. Hindi Casablanca, Casabianca. Tapos, pagdating ng grade 4, Filipino class. Okay. Di ba normally, pag Filipino class, kwento ni ganito, ganyan, mag-a-assign, sino magbabasa? Ayan. Hindi ko makalimutan ang kwento, grade 4. Ang kwento ay sa magkapatid na Rosa at Rosal. Isang mabait at saka isang mayabang, mataray, suplada. So, nung nagbasa ako sa harap ng klase, pinalakpakan ako. Nung performance ko, nung pagbabasa ng dialogue ni Rosa,
siguro may ibang emosyon. Sabi ko, aba, may talent pala ako doon. Doon pala nag-enjoy ako mag-perform. Hindi ko alam na ito pala yung puso ko nandito. Hindi ka pa aware at that time what you really want to be. Pero ang alam mo na at that time, frustrated ang daddy mo sa showbiz, Hindi, alam tama? ko it's simply ini-enjoy ko yung ginagawa ko. Given the opportunity, Yes, no? oo. Kasi kung di ka binigyan ng pagkakataon, di mo din madidiscover sarili mo, ay dito pala ako, di ba? Tapos, eto tingnan mo, pag ginusto, hindi dahil sa religious, pag hindi ginusto ng Diyos, pagdating ko ng first year high school, hindi ka maniniwala, 5 subjects required skits. Okay. English literature, English composition, religion. Meron yata pati history. Nakakagulat. Tapos, kung di ba naman sinuswerte ako, ang aming vocational course, in the absence of equipment, wala naman mga typewriter or At that time, wala or pa. mga carpentry shop doon sa school namin. Ang vocational course namin was speech and drama. Okay. My God, buhay na buhay ako. Kasi walang ibang mahilig gumawa ng mga scripts. Hindi naman ako mahilig gumawa ng script pero mahilig ako umarte. Yes, oo. Pero wala naman palang gagawa. So, marunong pala akong gumawa ng script. Siyempre, parang dahil ako yung sobrang enthusiastic, andun yung passion, ako na rin nagdidirect. Okay, so First year. dahan-dahan lumalabas yung mga magagandang mong talent, Hindi, yung tsaka skill busog mo, na busog. Oo. Hindi ko makalimutan. First year high school, yung skit na ginawa ko sa religion class, nagandahan yung teacher. Sabi niya, Cesar, pwede ba natin i-present ito sa kabilang section? Siyempre, tuwan-tuwa ako. Ilan taon ka na nun at that time? 13. 13. 13. Pagdating ng 14, second year, may ginawa akong play para sa Linggo ng Wika. Wala pang buwan ng wika noon, linggo pa lang. Siyempre, Agosto yan, birthday Yes, ni yes. Manuel Quezon. Yung ginawa kong play, kasi sobra akong in love sa rock opera na Jesus Christ Superstar. Okay, at that Ang time. ginawa ko, si Pilipino, o yung parang Tagalog, siya yung Jesus Christ. Siya yung parang nagre-represent ng national language. Yung mga apostoles, yung mga dialects. Siyempre, 1971 yun, galit tayo kay Marcos. Yung Ilocano, yun yung Judas. Okay. Kailangan laruin ko kung ano yung popular sentiment during Yes, that time. during that time. So Pontius Pilate was Haring Ingles, Herod was Haring Espanyol. Okay. Nilaro ko. Oo. Tapos ang ending, ipapako na si Jesus. Tagalog, Si Tagalog. si Pilipino. Oo. Tapos nag-freeze. And then sinabi ng narrator, ipapako na ang ating pambansang wika. Papayagan nyo ba ito? Sabi ng teacher, pwede ba natin ipalabas sa harap ng faculty? Para magising din sila. Hindi lang yun. Oo. Parang natutuwa sila na meron palang, nagandahan sila sa pyesa. It's something unique at that time. Yes. Nobody thought about Yes, it, di ba? oo. Na pwede pala. Pagdating ng third year high school, ako na yung kinokommission ng school na may event, anya si Imelda Marcos, mag-inauguration bagong school sa Sukat. Yeah. Can you come up with a short skit as a participation of our school? Ganun na. Hanggang fourth year, ganun na. Ganun na. So alam ko na ano ang pupuntahan ko. Sabi ko, ito ako. Dito ang puso ko. Hindi ko inisip na kikita ako dito. Oo. Ay, ito napakaganda. Never sa buong buhay ko na inambisyon ko yung financial. Yes. Never. Yes. Napakaswerte ko. Hindi naman kami mayaman. Hindi kami mayaman. Sa sobrang hirap namin, hindi ko alam na ang matrikula pala annual. Nayabangan ako. Nung nalaman ko yung isang nanay, binayaran yung anak niya ng 1 buong taon.
Sabi ko, ang yabang naman ng nanay na yun. Isang taon. Kasi, ang matrikula ko ay monthly. Oh, okay. Mas mahal yun. Hindi ko alam eh. Kinder pa lang ako, sinabihan akong parents ko, hindi totoo si Santa Claus. Sinabi yun, ha? Iniisip ko na lang nung may edad na ako, para hindi sila mapuwersa na may additional na regalo pa. Regaluhan ka na namin, Cesar eh. Tapos bukod pa yung kay Santa Claus, mahirap na yun. Bakit nila sasabihin na hindi totoo yun? Oo nga. Financial reasons. Tapos, pangit i-share. Parang lumaki ako na nadidinig ko nag-aaway sila sa pera. Okay. Kaya sabi ko, hindi pala okay yun. Kaya yun lagi ko sinasabi. Ang swerte ko, hindi pumasok ni minsan, simula pagkabata, at dala ko hanggang pag-edad, yung importansya ng pera. Napakaswerte ko. Dami pa natin kukwentuhan, Direk, pero itutuloy po namin sa pagbabalik ng Power to Unite with Elvira. Paint the world with love, every shade like the stars up above. Alam mo, Direk, sa kwento mo ngayon, na-realize natin, with sana, yung mga manunod sa interview na ma-realize, money should not be the priority. Hindi. Kasi na-proven mo na when you realize, na-discover mo yung talent mo, yung passion mo, na ito pala ang gusto ko, ito pala ako dapat, hindi pumasok sa isip mo to earn a living. Hindi. Considering, inamin mo, you don't come from a very privileged family at hindi pareho ng iba na talagang 1 year ang bayad, kundi monthly because yung situation ng family is quite different, di ba? Ngayon, so ilan kayong magkapatid at that time? Tatlo. Anong trabaho ng Ako ang panganay. Ang tatay ko ay bank teller. bank Parang teller? Banking and Finance, FEU graduate. Ang nanay ko ay dapat madre. Oh, kaya pala. Ang ganda, di ba? Ang ganda, oo. Madre siya. Okay. Novice, nagkasakit, nag-sick leave, nakilala si daddy, nakasabay sa bus, and yun na. So, kung tutuusin, makikita mo the reason why, since your mom gusto maging madre at that time, meron siyang leaning towards the faith, di ba? Sobra. At nakuha mo yun. That's why hindi pumasok sa isip mo na kailangan, kasi ang daddy mo is banker, siyempre pera ang priority. But you got more of your mom's character na tinuro sa yung pagmamahal at pagsasalamat sa Diyos. So do you consider yourself na your faith helps a lot to be what you are today? Anong sa tingin mo relasyon mo sa Diyos at that time? Alam mo, nandun na lagi yung faith, nandun lagi yung regular Catholic practice, dahil being dapat madre, nanay ko, at relihiyoso ang pinanggalingang pamilya. Sa sobrang pagka-relihiyoso nila, ito nakakatuwa eh, akala mo kang mayabang lang pakinggan. Nung ako mag-kinder, Yes. 6 years old, walang Catholic school sa Kawit. Okay. Merong preschool malapit sa bahay namin, 3 bahay lang, pero hindi Katoliko. So, nag-isip si grandfather, ang pangalan pa niya, Angel. Angel, okay. Angel. Si Grandpa. At ano siya, hindi natapos ng high school. Pero nakita yung value ng education. Hindi lang education, but Catholic education. Siya ang founder ng parochial school ng Kawit. For the first time, meron Yes. na Isipin religious school. Oo. Isipin mo, parang mayabang pakinggan na this school, andiyan ngayon siya. At nagbibigay ako ng parang maliit na scholarship every year.
para in memory of my grandfather. Father, who started it. Angel Colette Achievement Award. Para buhay pa rin siya. Tama, oo. di May ba, legacy eh. mayabang pakinggan na, ay, itong school na ito na-found kasi papasok ako sa kinder. Isipin mo yun. Kaya nung pagpasok ko sa Parañaque, isa pa yan, napakaswerte na doon ako napunta sa St. Andrews School. Kung saan nga ka-eskwela ko si Cardinal, grade 1 hanggang 4th year. Naging honor ako eh. Grade 1 eh. Pagtanong ng teacher, saan ka nag-kinder? Sabi ko, St. Mary Magdalene. Saan yun? Hindi na alam. Wala naman eh. Parang it was just an informal kinder. That it took 3 years bago na-register sa SEC at sa DepEd. Undergrad, sa education yung teacher. Nasa ilalim lang kami ng kumbento. Pero, ayun. Nagawa. Alam mo yung grandfather mo, sinasabi, started the first parochial school. I think, itong legacy mo from your grandfather will go down. Diba? Kasi based sa story mo, nakikita ko na magiging inspirasyon ka ng mga, sabihin natin, Gen Alpha Group, may mabagong henerasyon. At ito, mga last year sinimulan ko, nag-offer ako ng libre na career mentoring sa mga schools. Kahit saang schools. Sabi ko, libre lang eh. At ang number 1 na tinuturo ko, sabi ko, sana, kahit na anong plano gawin ninyo, kay maliit, kay malaki, sabi ko, sana, huwag mauna yung pera. Yes. Lagi. Kasi kako, minsan na brainwash lang tayo. Simula pa noon hanggang ngayon, mag-aral ka mabuti anak. Bakit po? Para gumanda ang grades mo. Bakit po? Makakakuha ka ng magandang trabaho. Bakit po? Para marami ka mabili. Tapos, di ba? Yes. Napunta sa pera. Hindi nabanggit doon yung para maraming makinabang, marami kang matulungan. Sa linya ko, marami kang mapasaya. Di ba? Wala eh. Wala. Hindi nga pumasok doon yung para sa bayan eh. Kaya naiinggit ako sa Japan. Yung mga Hapon, mahal-mahal nila yung bayan nila. Nakatanim sa utak at puso nila yung pagbigay ng benepisyo sa bayan. Dito, hindi eh. Malungkot. Pero still, we could still have hope. Kailangan magkaroon tayong pag-asa. Hindi tayo dapat mag-give up. Because in your life, based sa story mo from kindergarten, di ba, nag-umpisa sa toy na di-discover mo, although hindi ka masyadong na-appreciate at that time, pero yung second grade 2 mo, yung pag-i-edit ng story, yung storytelling mo, yung makikita mo. Di ba? Hindi ka nag-give up, hindi ka disappointed eh. Kundi, given the chance, you accept the challenge and you do the best at hanggang saan na-discover mo, ay ito pala ako patungo. Di ba? Hindi yung inisip mo, magkano babayaran sa akin hanggang sa pag-gawa ng script. Wala. Kaya ang ganda ng experience mo when it comes to work. Because God has given you so much talent na which you were able to fulfill and to use it in the right, di ba? In the right way. No? So ito sana, ang maging ehemplo sa mga kabataan ngayon na ang talent mo comes from God Himself. Hindi dahil ikaw sarili sumikap, kundi ka igagay. Kasi yung word mo kanina, napakaswerte. You keep mentioning, napakaswerte. It's not really actually swerte, kundi it's because you sacrifice so much. Not making money, considering, imagine mo, monthly ang bayad na education. You can help your family, di ba? Pero hindi mo inisip yun. Inisip mo lang, I can do better, I can show to them, I can become successful without thinking of getting so much. No? Kasi mas importante, pag once you are gifted and blessed with so much talent, you have to use it to inspire. And you are inspiring a lot of young people. And then even among your co-workers, di ba? What do you think of that? Actually, sa lahat ng mga ginagawa kong comedy, sa pagsusulat, mga ideas, hindi nawawala yung kahit konti, meron akong gustong ituro eh. Hindi ako tumitigil dun eh. Lagi yan, sabi ko, kailangan yun sa mga bata.
doon tayo kasi yung mga matatanda, mahirap ng turuan. Pero yung mga bata, May chance pa, no? Alam mo, napaganda. Ang dami pa natin kukwentuhan, Direk. Pero itutuloy po namin sa pagbabalik ng Power to Unite with Elvira. Paint the world with love. Every shade like the stars up above. Direk Cosme, the legacy of your grandfather did na hindi nagtapos to establish a parochial school in your Zakawit, Cavite, di ba? That is something. actually, inaamin ko, idol ko siya. Idol ko siya in a lot of things. Okay. In a lot of things. Na mas pangit sabihin, pero mas idol ko siya than my dad. Sorry Yeah. Kasi meron kaming hindi, para may communication generation gap kami ni daddy. Hindi kami magkaintindihan. Me growing up, hindi kami magkaintindihan. Even at a very early age, ito, tungkol ulit sa pera. Kaya hindi ko ito makalimutan. Grade 2. Sabi niya, Cesar, honor student ka. Matalino ka. Eh, may tanong ako sa iyo, English, ha? What do you think is the most important thing in life? Sabi niya, tagal, nag-isip ako. Nag-challenge ako. Hindi ko alam sagot. Sabi niya, sirit. Sige, daddy. Sabi niya, money. Ha? Banker. Sabi niya, nagbigay siya ng mga explanation. Pero deep inside me, hindi ko alam ang sagot, pero hindi ako nag-agree. Tama. Oh. Grade 2 ako nun, 8 years old. Tama pala ako. Tama pala ako. Kaya yan sinasabi ko doon sa mga bata, kausap ko. Wag pera. Wag pera. Pag yun na nangibabaw, baksak ka na, di ba? Pag nauna yung pera, madamot ka na agad. Oo. And I think that's a very wise decision that you make na in everything you do, hindi yung how much will I get. Hindi. Di ba? Hindi mo inisip yun. Ang inisip mo, paano ko ma-share ang hidden talent ko o let's say, yung binigay sa akin ng Diyos para ma-share sa inyo. Maliit pa ako, sobra akong creative. Hindi ka maniniwala. Kung yung ibang bata, pinatutulog yung sarili nila na nagtatamsak. Yung ibang mga bata, nilalaro yung corner ng Laruan nila. Punda. Oo. I create stories. Like I'm watching a TV series in my mind to put me to sleep hanggang makatulog ako. And then the next night, itutuloy ko siya. Weird. Niisip ko, weird dito. Pero, yun na yun, no? Exercise. Sinasama ako ng grandfather. Siguro mga, sabi mo, 9, 10 years old ako. Sabi niya, punta tayo Santa Cruz. Pag Santa Cruz, patitikimin niya ako pasiteria moderna. Oo, o kaya masarap hamburger. doon. Oo. Mamaya na yun, magdadasal muna ako. Naku, Diyos ko, sabi ko, i-rosaryo yun eh. Pag nagro-rosaryo sa Santa Cruz, alam mo ginagawa ko? Naglalaro yung utak ko sa altar. May mga ninja naghahabol. So malikot na yung utak Hindi, mo. ina-entertain ko yung sarili ko. Kaya nga, naging malikot ka. Hindi, sobrang because imaginative yun, ako. Sobrang imaginative creative. ka, Hindi ko eh. alam. Oo. Exercise na pala yun. Pinapractice ko na pala yung sarili ko doon sa linya na pupuntahan ko. Yan, napakaganda, Direk. Nakikita natin. Your faith, yung pagkareliyoso mo, indirectly, is not really comes from your mom, but from your grandpa. But yung creativity mo, yung talent mo, do you think it comes from your mom or still your grandpa pa rin? Pareho. Yan ang maganda kasi alam mo, Pareho. napaka-interesting ng buhay mo and I'm sure yung isi-share mo, I hope we can make another episode kasi bitin eh, no? Kung anong pag-uusapan namin sa part 2 ng ating magandang interview kay Direk Cosme, siya po subaybayan ninyo dito po sa program na Power to Unite with LB. Power to unite, bless her now with heaven's grace. May her days be crowned with mercy.
be to God the Father through the Spirit in the Son.